ba kung may lumiban sa ating klase ngayon? Mary Grace. Sino pa? Dixon to, ma'am. Kyle Garcia. And Garcia, ma'am. Ay, Carlos, ma'am. Mama, dedication. O wala na? Ngayon ay may mga alikuntunin tayo dito. At pakibasa nga ng sabay-sabay. Walang gagamit ng cellphone kapag nasa klase. Itaas ang kamay kapag gustong magtanong o gustong sumagot. Humingi ng permiso sa guro bago lumabas. Makinig na mabuti sa guro at sa klase na nagsasalita. Lumahok sa mga gawain at talakayan sa klase. Oy, naunawaan ba ang ating alikuntunin sa ating klase? Yes, ma'am! O maasahan mo ba ang lahat ng iyan mula sa inyo? Yes, ma'am! Mabuti kung ganun. Mula sa ating nakaraang aralin, ay ating muna balikan o pakibasa ang panuto. Tutuin ko ang mga sumusunod na pahayag kung ito ay tama o mali. Kung sa tingin ninyo ay tama, bigkasin lamang ang hep-hep. At kung mali naman ay hooray. O naunawaan ba ang panuto? Yes, ma'am! O anong isasagot kapag sama ang pahayag? Hep-hep! Ano naman kung mali? Hooray! O sa unang pahayag, pakibasa na ang sabay-sabay. Ang kabanata na ating tinalakay noong nakaraan ay Kabanata 14 na pinamagatang sakrisan at Kabanata 15 na pinamagatang filosofotasyon. O sinong sasagot? Itaas lamang ang kamay. O Rita. Ito ay Maurice dahil baliktad ang pahayag na kung saan Kabanata 15 ay naglalaman ng ang mga sakristan at Kabanata 14 naman ay Pilosopo Tasyo. O next! Sina Christine at Basilio ay kilala bilang mga sakristan. O Bunglay. Ito ay F-F dahil ito ay tama. O pangatlo, Si Basilio ang pinagbintangang magnanakaw. ano? F, ma'am. O tumayo kung gusto sumagot. Ito ay hooray dahil si Christine ang pinagbintangang nagnakaw. Tinawag si Pilosopo Tasyo bilang isang baliw sapagkat karamihan sa mga tao ay hindi siya nauunawaan. O ano kaya ito? Yes. Ito ay F o panghuli. Mas kilala na tawag kay Don Anastasio ay si Pilosopo
mo hindi mo ko pinili bilang ina mo? Sana maisip mo rin na hindi ito ang buhay na pinili ko para sa inyong mga anak ko. Kung iniisip mo na sana pinali kita sa Japon, sana maisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na kayo pinanganak. At hindi nyo malalasan ang hirap dito sa mundo. Pero nandito na ako. Nandiyan kayo. Kahit nandito na ako sa nagpapalag ng mundo, dito na lang ako. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningin lahat na binigay niyo sa akin. Kayo may gusto na hindi ako. Dahil mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mo hindi kita naiintindihan? Bakit, Carla? Ako ba inintindi mo kahit minsan? Hindi. Sana. Tuwing umiinom ka ng alak, habang iniisip mo ang sigarilyo mo, habang nilulusay mo yung mga pera pinadala ko, sana maisip mo rin. Kung yung pagkain ang pinis ko hindi kainin, para na makapagpadala ako ng malaking pera dito. Sana, habang nakahiga ka na sa kutsa mo, natutulog. Maisip mo rin kung ilang taong pagpinigil ka matulog ng isa, habang namumahila ako ng yakap ng mga mahal ko. Kaya maisip mo kahit konti, kung gaano kadamit sabi kong nagdadaga ng mga bata, hindi ko kaya umano. Samantala kayo. Kaya mga anak ko, hindi ko matanggal yung alagaan. Kung hindi mo ko kaya, ituloy bilang isang ina. Respetuhin mo lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun lang lang. O, dyan nagtatapos. O, kilala niyo ba kung sino ang gumanap sa ating pinanood kanina? O, sino siya? O, wala. Wala nakakalam. Yes? O, pagaling siya ay si Vilma Santos. Ano naman ang kanyang ginampanan sa ating pinanood kanina? Siya ay gumanap bilang isang ina. O ngayon, bakit kaya mahalaga sa ating buhay ang ating mga ina? O, itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Yes, Sila ang nag-aalaga sa atin. tama. Mahalaga sila dahil sila ang nag-aalaga sa atin. Ano pa? Yes, Miyami. Dahil sila ang nagmamalasakit sa atin. O ano pa? O bukod sa sagot ng inyong mga kamag-aral. Yes, tama. Tama, dahil sila ang nagsasakripisyo para sa ating kinabukasan. O ano pa? O kung wala na ay papamatin ko kayo sa anim na pangkat. Ngayon ay inaasahan kong nasa kanya-kanya na kayong mga pangkat. Dito ang Group 1, dalawang pangkat, Group 3, Group 4, 5, at 6 sa dulo. O ngayon ay
Gayon ay pakibasa ang panuto. Ayusin ang mga jumbled letters pagkatapos ay isulat ang nabuo sa tapat ng kahulugan nito sa harap. Kung mabubuo ninyo ay magkakaroon kayo ng 5 puntos. O naunawaan ba ang panuto? Yes, ma'am. O narito ang inyong bubuing salita. 1. Pakinagot sa 3. 4. 5. O, bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto. O, ang inyong oras ay nagsimula lang. Tapos na ang itinakdang oras. Pakisulat na sa harapan ang inyong mga nabuong salita. Sa tapat ng ito. O group 1. O group 2. O ngayon, tingnan nga natin kung tama ang inyong mga nabuong salita. O pakibasa, ang number 1. Paramdam ng kalungkutan o dismaya. Ito ay ito, tama ang group 1. O pakibasa, ang number 2. Maliit na bahay o kubo na kadalasang gawa sa simpleng materyales. O ano kaya ito? Tama ba ang kanilang kasagutan? So, tama ang group
Sisa. O, narito ang video ng Kabanata 16. O, mag-take note. Magandang araw. Sa video na ito, sasalakayin natin ang ika-16 na kabanata ng Olivet Aguirre ni Dr. Jose Riza na may pamagat na si Sisa. Sa kabanatang ito, inilahat ang buhay ni Sisa, ang ina ni Christine at Basilio. Siya ay isang mararitang babae na nakatira sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. Bagaman may tikas na kagandahan, ito ay unti-unting nawala dahil sa hirap ng buhay at mga dinanas na paglusa. Nakapag-asawa siya ng isang tamad, irresponsable at sugarol na lalaki na walang ibang ininulot sa kanya kundi sakit at biglatin. Madalas pa siyang binubusog ng asawa. Ngunit sa kabila nito, patuloy niya itong minamahal at tinitiis ang lahat. Sa araw na ito, nagluto si Sisa ng masarap na hapunan para sa kanyang mga anak bilang isang espesyal na pagkakataon dahil sa kanilang kakulangan sa buhay. Inihanda niya ang mga paborito ni Christine at Basilio. Ngunit bago pa man dumating ang mga bata, nakuna ang kanyang asawa at ikubos ang lahat ng pagkain. Hindi man dapat ito nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanyang pag-iina at sa halip, nagpilit pa na bigyan siya ng pera mula sa kita ng mga bata. Labis na nalungkot si Sisa dahil wala ng masarap na hapunan ang kanyang mga anak. Nagluto siya muli para may pakain ng mga bata. Ngunit habang naghihintay, narinig niya na lamang ang malakas na tawaw ni Basilio. O, dyan nagtatapos ang Kabanata 16. Ngayon, pakibasa ang paluto. Bunot ang pinagawan ng bawat pangkat ng manok. Pagkatapos ng 1 minuto ay ibahagi sa klase ang inyong kasagutan. O, may katanungan ba sa paluto? Ngayon, pakibasa naman ang pamantayan sa pagbibigay natin ng punto sa inyong kasagutan. Ikapaliwanag ng maayos ang sagot, 10 points. Ikapaliwanag ngunit kulang ang detalye, 7 points. Hindi na ipaliwanag ang sagot, 5 points. O, mauna ang grupa na bunot. O, group 2. 3. 4. 5. 6. 6. O, ngayon ay bibigyan ko naman kayo ng isang minuto.
katauhan ni Sisa bilang isang ina, bilang isang asawa. Ang katangian ni Sisa bilang isang ina at asawa ay mapagmahal, maalaga, matatag, matiisin, magtiwala sa mga anak at masipag. O, tama. Siya ay isang mabuting asawa maging sa kanyang mga anak. So, nakakuha ang 6 na 10 points. Next, 5. Naging maligaya ba si Sisa sa kanyang pag-aasawa? Kung hindi, bakit? Hindi, dahil ang kanyang napangasawa ay tamad, si Barol, humihingi pa ng pera sa kitaan ng mga anak nila at nakakaisip-isip. Okay, tama. 7 Hindi points. siya naging maligaya sa pudet ng kanyang asawa dahil 10 points. sinasaktan at pinubugbog nito ang kanyang asawa na si Sisa. Sisa. Next, group 4. Inarawan ang katangian ni Pedro na asawa ni Sisa bilang asawa. Inilarawan si Pedro bilang isang tamad, responsable at sugarol na lalaki na madalas binubugbog ang kanyang asawa. Siya ang dahilan ng paghihirap at pagbubusan ni Sisa. Okay, tama. Siya ay responsabling asawa sa kanyang mga asawa at sa anak na sina Christine at Basilio. Group 3. Bakit nagtiis si Sisa sa ganung lagay ng relasyon? Nagtitiis si Sisa sa ganung lagay ng relasyon dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa asawa at anak. Pinupuan niya ang asawa at nagpapasakit alang-alang sa mga minamahal na anak. Okay, tama. Group 2. Sa iyong palagay, masasabi mo ba kung kanan sa matapang na babae si Sisa kung bilang ay pagtanggol ang sarili? Hindi, dahil para sa akin siya ay nagpupunang kawawa sapagkat hinahayaan na lamang na siya ay nakakita. Okay, magaling. Last group 1. Sa kasalukuyan, sino o anong sektor sa lipunan ang pinakatawa ni Sisa? Ang sektor ng pinakatawa ni Sisa sa sektor ng lipunan ay ang pagiging sunod-sunuran sa kanyang asawa na nagsasalamin sa totoong buhay tulad ng pagiging. Okay, tama. Siya ay naging sinasalamin nito, talipunan nito ay ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa kanyang asawa na hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngayon, kapag kakataong ito, pakibasa ang panuto. Inarawan ang katangian at katauhan ni Sisa bilang isang ina, asawa at babae sa pamamagitan ng isang pugulan. Pagkatapos ay maghanda ang minatawan para ibahagi ang iyong nabuo. Naunawaan ang panuto. Ano ang gagawin? Gumawa ng ikot na. Kayo ay gagawa ng isang good line. Pagkatapos ay ibahagi ninyo ito sa klase. Bago yan, pakibasa ang pamantayan. Nilalaman 10 points, pagpapahayag 5 points, kooperasyon 5 points, mabuhay 3 points. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto.
Ating tunghayan ang pagbabahagi ng bawat grupo. Mauna tayo sa Group 1. One plus one equals 11. Alam kong mali, pero ikaw pa rin ang ating pinili. Palakpakan natin ang tayo sa Group 2. Kung ipilit ang sarili mo sa isang taong hindi na pinapahalagahan ang nararamdaman mo. Palakpakan natin ang Group 3 naman. Mahal mo nga. Ang tanong, minamahal o pinapahalagahan ka rin ba? Kung sinasaktan ka, mag-bitch ka muna. Palakpakan natin ang Group 3. Lumako naman tayo sa Group 4. Pinapahirapan ka na nga, naging mag-test ka pa, ano ka ngayon? Iyak na lang. Bigyan naman natin sila ng Group 5 naman. Kung pag-ibig ka sa kanya, ay tulad ng kanyang kultura at pag-asa, sa hindi ko alam kung bakit hindi ko malito. Ganyan ang pagmamahal. Palakpakan natin ang 5. Sa panghuling pangkat, Kahit anong hirap ang dumating ang pagmamahal ng isang ina ay walang kapantay. Tulad ng isang bulaklak na namumulaklak sa gitna ng isang bigyan lang palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon, sa kasalukuyan bilang isang mag-aral anak, sa paano pala natin iiwasan ang pag-stress sa mga bagay-bagay gaya ng nangyari kay Sisa. Plus points sa bawat pangkat. Yes, Group 3. pag-isipan mo ng mabuti ang mga posisyon, lalo na ang mas pag-aasawa. Marami na natin para Dapat ay pag-isipan muna ang ating gagawing desisyon para sa ganun ay hindi tayo magsisi sa ating gagawing desisyon. Sino pa? Yes, Nicole. pagbuo ng schedule at pamamahala sa oras para may oras ka gawin ang pinag-asawa. Lalo lang na sa ating mga mag-aaral. Dapat ay alam nating pahalagahan ang ating oras. Yes. 4. Bilang isang mag-aaral, ang gagawin ko upang maiwasan ang aking pag-stress ay mag-focus ako sa aking mental health. Patitibayin ko ang aking bond sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan at hindi ko rin nakalimutan ang aking spiritual life sa pamamagitan ng pag-pray every night sa Panginoon. Mahalaga rin ang
Elimer. Bilang sa mga bilang sa mag-aaral, dapat isa-isa hindi magkakaibigan. O gaya ng sagot ni Nicole na dapat ay magkaroon tayo ng time management. O tama? O sino pa? Group 6. Hindi lang kagandahan ang pagbubuhan ng tingnan, kundi ang ugaling. Ha? O pakiulit. Group 6. Hindi lang pagbubuhan ng kagandahan ng tingnan, kundi ang ugaling. O palakpakan natin ang Group 6. O may katanungan ba? Ano? O kung wala ay pakibasa ang panuto. Ilahan ang katangian, isisa, pagkatapos ay ilahan naman ang iyong nalitan natin batay sa tinalakay na kabanata at sa muling taon ay lahat ang iyong relasyon mula sa kabanata. O naunawaan ba ang panuto? Yes, ma'am. O narito naman ang pamantayan. Pakibasa lang sabay-sabay. Ilahan naman 10 points, sa operasyon 5 points, sa buwan 15 points. O narito ang inyong pagsasagutan. O maaari na kayong magsimula. O bibigyan ko naman kayo ng 3 minuto. Diyan kasi yung isip natin. You said the Peter name of you. Same Peter name. Ma'am, nakita ko tigay. Mas dibili ko.
Tapos ang itinakdang oras, basa na ang inyong mga kasagutan. O, pakibasa na. Go, group 1. 2. 4. Ah, O, ngayon, pakiayos na ang inyong mga upuan. O, ngayon ay ating itutal ang nakuha ninyong puntos. So, pagkakapareho. So, nakakuha kayo lahat ng 15 points. O, ngayon, pakibasa ang panuto. Hindi sa loob ng ako kung sino ang tinutukoy na tauhan sa labas ng nobela na no limit akin. O, naman ba ang panuto? Yes, ma'am. O, ito ka na ang isa at pakibasa sa rule. O, para sa item 1 hanggang 3, narito ang inyong pagpipilian. O, pwedeng maulit yung inyong mga sagot.
ang kamay naman nakakuha ng 5. O, marami palakpakan natin ang kamay nakakuha ng 5. O, 4. O, palakpakan din natin sila. 3 to 1. O, wala. So, ngayon, pakipasa ang inyong mga papel sa harap. O para sa inyong sakdang aralin, pakipasa. Suriin ang susunod na kabanata para sa susunod nating talakayan. O naunawaan. Yes, ma'am! O ano ang susunod nating Kabanata Kabanata 17. 17. O dyan nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Goodbye.